Na ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang ako pangutana, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Wala. Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim, musimba og lubong. Naay mga Muslim, musimba og mga larawan. Naay mga Muslim, musimba og kwarta. Daghan kayo. Okay. Sunod na tanong, totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Okay. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Yung po ay maliwanag na sinabi ko na ang Allah ay kabilang sa sinasamba ng mga pagano. Dahil ang mga pagano noon, may sinasamba sila 360 idols. Ngayon, kung tingnan natin ang Bible, lalo na sa unang Korinto 10:20, abay, ang mga pagano, ritual ng mga pagano, pagsamba ng mga pagano, pagsamba ng demonyo, nanganganib yan. So, ito ang tindig ni Ustad Bashir, mga kapatid. For the constructive speech of the negative side, and he will disprove the existence of the Holy Trinity. And he may cite the Tawhid on behalf of the Holy Trinity. And now, let's all welcome Ustad Bashir sa Kaging for 20 minutes. Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, sumaatin ang kapayapaan, biyaya, pagpapala ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kapatiran, jazakumullahu khairan. Pagpalain po kayo ng Allah sa lahat po ng mga nag-organize dito, naging bahagi po dito. Umasa tayo sa biyaya, sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. So, ngayon po mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa po nagmumuslim. Gusto ko pong maging bukas muna yung puso't isipan nyo para makita nyo po kung ano po yung katotohanan. Ito po ay isang debate na naghahayag ng katotohanan. Ano man ang masabi po natin dito, basta mayroong ebidensya, mayroong katibayan, dapat tatanggapin natin yan. Hindi dapat tayo masasaktan. Dahil ang katotohanan... Yun, ang katotohanan para sa Muslim, basta merong ebidensya, tatanggapin natin yan. At di tayo pwedeng masaktan. Una, nilatag ko ang ebidensya mismo batay sa, although tayong mga Katoliko hindi tayo sola scriptura, Bible alone, pero yun ang kanilang batayan. Pag may ebidensya, dapat tanggapin. Mabasa ba ang Trinity dahil gusto nila letra por letra? Revelation chapter 7 verse 10, and in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. See? Nabasa natin ang salitang Trinity.
At kung napansin ninyo, tinalakay niya dito ang tauhid. Pero di natin napansin na nabasa niya sa isa o dalawa o tatlo na ayat sa kanilang Quran na may tauhid, at ang tauhid para sa mga Muslim ay meron ding tatlong aspito. Okay, di nila yan na basa ni Ustad Sakaging. Tuloy natin. Talagang masakit. Kaya dapat tanggapin natin mula sa ating puso para makita natin ang tiyak na kaligtasan. No? So, Upang makita natin ang tiyak na kaligtasan. Pero, di niya neribat yung paggamit ko sa kanilang kanila mismong hadith. Ano bang sabi ng hadith nila? Ito, ang sabi ng hadith nila. Al-Jama'a Sunan Ibn Jama' number 3928. Reported from Arif Ibn Malik, who said, by the one in whose hand is the soul of Muhammad, my Islamic Ummah will be divided. Ummah, nisyon ito. My Islamic Ummah will be divided into 73 sects, one of which will be in paradise, and the 72 will be in the hellfire. It was the messenger of Allah. Who are they? He said. So ano daw ang nasa kanilang tradisyon, sa kanilang hadith? Ang Islamic nation ni Muhammad ay mahahati sa 73 na bansa. At ang isa nito ay papasok sa paraiso. Ngunit ang 72 asan pupunta? Ayon sa kanilang hadith, ay doon daw sa apoy ng impyerno. O di, sila mismo ang nagpahayag na may sigurado na mapunta sa impyerno. Kaya paano natin masiguro na tiyak ang kaligtasan? At paano nila masiguro na hindi sila kasali sa 72 na para sa impyerno? Tuloy natin. yung paksa po natin patungkol po sa Tauhid at Trinity. Alin ba ang dapat na paniwalaan at sundin ng mga tao para magkaroon ng tiyak na kaligtasan? So pinatunayan ko na sa pamamagitan ng Trinity, na San Mateo 28:19, baptized them ceremonially in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. At sa pamamagitan ng binyag, ito'y magdala sa atin ng kaligtasan. Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 20. Tuloy natin. So bilang isang Muslim, tayo po ay tumitindig na ang Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Una, di naman tayo totol na ang tunay na Diyos ay iisa, hindi tatlo sa Trinity. Iisa. Pero, totol tayo na ang Diyos na tunay ay si Allah. Bakit? Pinatunayan na mismo ni Ustad Bashir Sakaging na si Allah ay Diyos ng mga pagano. At may 360 na mga kasamang Diyos-Diyosan. At itong Diyos ng mga pagano na si Allah ay may 3 anak na babae. Okay, tuloy natin. Yung sinasabi pong tawhid, yan po ay sinasabi po na kung saan kaisahan ng Allah. So, una, asan siya
nanguha ng source at ebidensya. Di ba ba? Sabi niya, dapat may ebidensya. Na ang salitang tauhid, mabasa ba sa Quran? Di yan mabasa sa Quran. Ang salitang tauhid, tutol na tutol sila sa salitang Trinity. Sa akala nila na ang salitang Trinity ay di mabasa sa Biblia. Pero nakita ninyo na mabasa natin sa Biblia ang salitang Trinity. Although we are not Bible alone, pero gusto kasi nila ng letra por letra, ang tanong, yung salitang tauhid, at hindi lang, ang tauhid ay may tatlong aspeto din. Di niya binanggit yung tatlong aspeto. Kung ang gusto nila, Trinity, na may 3 persons, dapat mabasa sa Biblia. How about ang tauhid na may tatlong aspeto? Mabasa ba yan sa Quran? Di po ba di mabasa? But, ang elements ng tauhid ay nasa Quran para sa kanila. At may nag-iisang Diyos lang. Una, kundi matanggap ng mga kapatid nating Muslim na ang nag-iisang Diyos ay may tatlong persona. Dahil para sa kanila, si Allah ay nag-iisang Diyos. E di po ba kung susuriin natin ang Quran, si Allah sa Quran ay gumagamit sa salitang kami, tayo, kita. At isa na dyan sa Quran chapter 21:17. Had we intended, sino tong we? Si Allah. Ito bang we? Plural o singular? Natural, plural ito. Si Allah gumagamit ng salitang tayo. Had we intended to take some amusement, we could have found in our presence. Gumagamit naman si Allah ng we, gumagamit din siya ng our. If that had been our will. Ngayon, ang gustong ipalitaw ng ating mga kapatid, hindi, yung kasing salitang we ay plural in respect. Yun ang gusto nilang ipalitaw, plural in respect. So kung plural in respect, ang sunod nating tanong, saan mabasa sa Quran na bawal ang singular in respect? At hindi lang yan. Kung pag-aralan natin ang Quran mismo, mga kapatid, sa Quran si Allah tumatawag kay Allah at si Allah ay sasamba kay Allah. Nasa unang chapter ng Quran nila. Eto, tingnan ninyo. Quran chapter 1 verses 1 up to 5. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Tanong, sino ang nagsabi at nagsalita nitong in the name of Allah, the most compassionate, the most merciful? Ang sagot ng mga Muslim dito, si Allah. So, dito, sa chapter 1, si Allah tumatawag kay Allah. Di ba? In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. All praise is for Allah, Lord of all worlds. Tanong, sinong nagsabi nitong all praise is for Allah? Si Allah din. Di po ba? Si Allah. Tuloy natin. Ang sabi ni Allah dito sa kanilang Quran, eto, the most compassionate, the most merciful, master of the day of judgment. You alone we worship. You alone we ask for help. Tanong, sino ang nagsabi nitong you alone we worship? You alone we ask for help. Si Allah. So therefore, si Allah, batay mismo sa kanilang Quran, nagbanggit dito na you alone. Sinong nagsabi you alone? Si Allah. Sinong tinutukoy na you? Si Allah din. We worship. Sino tong we? Si Allah. Sino ang sasambahin? Si Allah.
You alone. Sino itong you alone? Si Allah. We ask for help. Sino itong kami dito na hihingi ng tulong? Si Allah. O, yun ang opening nila sa kanilang Quran mismo, mga kapatid. Di mo ba? Okay. So, tuloy natin ang pahayag ni Ustads Bashir Sakaging. Kapag isang Muslim, nauunawaan niya yung salitang tauhid. Bakit? Pag sinabing tauhid, yun po yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi po yan tatlo. Hindi yan plural. Hindi po yan marami. Bakit? Iyan ang itinuturo eh. Tandaan natin ha, walang Muslim na nagdidebate sa buong daigdig kung ilan ang Diyos. Kaya nagtataka tayo sa ating mga kababayan. Iisang batayan, pero hindi sila magkasundo. O, yun. Una, mali at misleading itong sinabing iisa ang batayan, ngunit hindi magkasundo. Bakit, mga kapatid? Una, sa protestante, sila'y sola escritura. Yun ang batayan nila. At ang iba't ibang sikta, sola escritura, Bible alone. Pero ang Katoliko, hindi tayo sola escritura. Ang Katoliko, mga kapatid, ay meron tayong magisterium teaching authority, meron tayong Bible ay produkto sa teaching authority at magisterium, at meron tayong apostolic tradition. Kaya di totoo na isa lang ang batayan natin. Di tayo tulad ng mga protestante. Pero, sa pagbanggit niya na ang mga Muslim ay nagkakaisa, una, hati-hati sila. Kaya nga, binasa natin mismo ang kanilang hadith. Hadith nila mismo, mga kapatid. Anong sabi ng hadith nila? Ibalik natin. Ito, hadith nila. Saan ang nagkakaisa? Ibalik natin. Reported from Imam Malik, who said, by the one in whose hand is the soul of Muhammad, my Islamist Ummah will be divided into 73 sects, one of which will be in paradise and 72 will be in hell fire. O, ito ang napakabigat. Nasa kanilang tradisyon yan. Mahahati daw sila ng 73 nasyon. Isa lang dito ang papasok sa paraiso, samantalang ang 72 ay sa impyerno. O, delikado yan. Diba ba? Kung yun ang batayan natin, mga kapatid. Pero bilang isang Muslim, walang Muslim na nagdidebate. Walang Muslim nagdedebate. Tingnan nyo sa YouTube, may Muslim na nagdedebate. Muslim versus Muslim. At nagkagulo pa. So, sa pagbanggit niya, bakit kayong mga Katoliko o mga Kristiyano, maraming mga siktang lumitaw ngayon? O na, mga kapatid, yun ang katuparan na ang Biblia talaga, isang batayan na ang Biblia talaga ay tunay na salita ng Diyos. Bakit? Dahil may mga hula sa Biblia na talagang natupad at ito'y kabilang na sa paglitaw ng mga bulaang mga ngaral. Ito ang mabasa natin sa 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Mga huwad na guro. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak.
at marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang mga katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Mga kapatid, nakasulat ito sa Biblia. Hindi ito mag-expire. Na may hatol para, lalo na ang nalingla sa mga bulaang mga ngaral. Ang paglitaw sa iba't ibang mga pananampalataya ngayon ay katuparan sa babala ng ating Panginoong Hesukristo noon pa man. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo noon pa man? Mateo Kapitulo 24, 4-5. Ituloy natin sa 11 at din ituloy natin sa 24. Ito ang sabi ng ating Panginoon. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami, sapagkat may nagsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat, ililigaw kung maari pati ng mga hinirang. Imagine, sino daw ang pwedeng ililigaw nito mga bulaang mga ngaral? Pati na yung hinirang. Kaya di tayo magtaka mga kapatid na kahit sa mga ordained ministers, nagsimula ang rebellion noon pa man galing sa mga ordained ministers. Bakit? Mismo si Martin Luther, ordained minister yun. Si Arius, ordained minister yun. Si Nestorius, ordained minister yun. Si Gregorio Aglipay sa Philippine Independence Church, ordained minister yun noon. So, dito, natupad ang babala ng ating Panginoong Hesukristo, kaya mag-ingat talaga. Bakit? Ito pa ang kanyang babala, San Mateo Kapitulo 7, versikulo 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na magsisilapit sa inyo na may damit pa, datapuat, sa loob ay mga lubong maninila. See? Kaya dito, mga kapatid, natupad talaga ang babala mismo sa Biblia. Okay. Tuloy natin ang sabi ni Ustads Bashir Sakaging sa kaniyang deliberation. Tanong mo yung Malaysia, Amerikano, Japanese, Pilipino, kahit na naman, basta Muslim. Pag tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Sasabihin, isa. Alin yun? Yun po yung tawhid. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, napakarami po sa banal na Quran. Kaya nga, binabanggit ng Quran, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa. Kubarrahmanur rahim. Sabihin nyo, ang inyong Panginoon at ang aming Panginoon, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Wala naman tayong tutol, mga kapatid, na ang tunay na Diyos, ang tunay na Panginoon ay iisa. Wala tayong tutol diyan na may iisang dakilang tagapaglikha. Ngunit itong nag-iisang Diyos sa Bible, lalo na sa Hebrew Bible, mga kapatid, itong Tanakh, tinatawag sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, na ikad.
Ito, kinulayan ko ang salitang ikad. Mapansin ninyo. Ito. Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. Yung kulay pula, yun ang salitang ikad. No? So, Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. Pabaliktad kasi ang pagbasa sa Hebro, mga kapatid. So, yun. Mabasa natin ang salitang ikad. Ang tanong, yun bang salitang ikad ay alon? Sa Hebro, yung salitang alon ay yakid. Iba ang yakid, iba ang ikad. Ikad, it is often used to describe a compound unity. Hindi matanggap ng mga Muslim dahil naguguluhan sila sa iisang Diyos pagkatapos 3 personas. Ngunit tinatalakay natin, mga kapatid, di po ba? Yung nag-iisang ala nila sa Quran, gumagamit sa salitang kami, tayo, kita. Therefore, kung tingnan natin sa Quran, may nag-iisa lamang na tayo. May nag-iisang kami. Hindi lang yan, mga kapatid. Ano ang batayan na ang ikad? Dahil gusto sila, letra for letra. Ikad ay more than one person. Compound in unity. Ito, ginamit sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 24, mga kapatid. Ang salitang ikad din. Ito ang mabasa natin sa Hebro, sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 24. Alkin iya asav es it abew wa et emo ga waga ba sa esto wahayo labasar ikad. O, yun, makita ninyo ang salitang ikad, kulay pula, no? Na anong mabasa natin diyan sa Genesis chapter 2 verse 24? Hihiwalay ang lalaki sa kanyang mga magulang at siya ay sasama sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. At ang isa dito ay tinatawag na ikad. So, linaw, mga kapatid, ang salitang ikad. Kaya, sa mabasa natin sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, na kahit ginagamit ng mga balik Islam, Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. So, linaw ang mabasa diyan. Ikad ay compound unity. Now, tuloy natin si Ustads Basher Sakaging. Ang mahabagin, ang pinaka-maawain. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, bilang isang Muslim, naniniwala kami, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng bagay na nakikita, siya lang mag-isa, yun ang Allah. Nakarapat dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Kaya nga, kung si Allah lang ang karapat dapat pag-ukulan sa pagsamba, ano ngayon yung footnote sa Quran ninyo na si Muhammad sinasamba din, inaamin yan ni Ustads Romas. Balikan natin. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba
kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana. Wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim, musimba og lubong. Naay mga Muslim, musimba og mga larawan. Naay mga Muslim, musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Oh, iyon. Paano natin sasabihin hindi talaga sinasamba si Muhammad samantalang si Ustadz Ibrahim Romas pinatunayan niya sa debate namin may mga Muslim sumasamba hindi lang kay Muhammad sa baliti, sa pera, sa libing. Oh. Kasama nila yan na Ustadz. Di kung may sumasamba kay Muhammad, sumasamba sa baliti, sumasamba sa libing, sumasamba sa pera, italiwas na yan sa doktrina nila na tinatawag na tauhid. Meron palang ibang sinasamba. Tuloy natin. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kapag sinamba natin ang dakilang tagapaglikha ang Allah, yan ay binabanggit ng mga sugo at mga propeta. Bakit sila ipinadala ang mga sugo at mga propeta? Para ba sa Trinity? Para doon sa tatlong persona? Para doon sa isang Diyos tapos may tatlong persona? Hindi po. Wala pong propeta o sugo na nagturo ng Trinity. Wala po. Kaya so wala daw umanong sugo na nagturo ng Trinity. Ano yung mabasa natin sa Mateo Kapitulo 28, mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsabi diyan at nangaral mismo. Kung gagamitin natin ang The Voice Bible, baptize them ceremonially in the name of the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So napakalinaw yan. Pero, si Moises ba, sa Quran, mabasa ba na nagturo ng tauhid na may tatlong aspeto? Wala. Kung yun ang argumento nila, si Abraham ba, mabasa ba na nagturo ng tauhid na may tatlong aspeto? Wala din. Kung yun ang argumento nila, sa Quran ang ating Panginoong Hesus ba, mabasa na nagturo ng salitang tauhid na may tatlong aspeto? Wala din. Kaya, babalik sa kanila ang argumento na pag di mabasa, di dapat paniwalaan. tinatanong ko sa kanya kanina. Wala siyang maipakita. Tinanong din natin siya kung kailang inimbento yan. Inamin niya naman na nagkaroon ng konselyo. O dito nagkaroon ng pagboboto-boto ng mga ng mga church father para gawing Trinity, para gawing Diyos, para gawing yung Holy Spirit ay gawing Diyos ng kanilang konselyo. Okay, napaka-misleading na ang council, mga kapatid, ang gumagawa ng pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Okay, tandaan natin na we are not Bible alone. Meron tayong magisterium. At bakit idiniklara ng konsilyo ng Constantinople tuwig taong 381 Anno Domini na ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos? Dahil may mga erehe noon. Tandaan natin, 380 na compile ang Bible. 381 Council of Constantinople, yun ang pagdeklara. Dahil may mga erehe na naniniwala ng Espiritu Santo ay hindi Diyos. Sa Council of Nicaea, taong 325, idineklara ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, tunay na tao. Dahil may mga erehe na turo, laro na ang Nestorianism, na si Kristo ay tao, hindi Diyos. At ito'y nagpatuloy sa Islam at Iglesia ni Kristo at iba pang sikta. So, ang konsilyo, mga kapatid, ang Council of the Church ay magisterium ng simbahan
na sinabi ng ating Panginoon sa Juan Kapitulo 21, versikulo 17, feed my sheep. Jeremiah chapter 3, verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. But remember, defining a dogma through the council of the church does not mean that we have to believe in new doctrine, in new truth. It means only that the church now thinks it necessary to state the truth in clear terms. Idiniklara ng simbahan ang hindi mabagong katotohanan. Hindi gumawa ang simbahan ng bagong doktrina. Tuloy natin. So, bilang isang Muslim, naniniwala po tayo, isa lang ang Diyos. Totoo naman na iisa lang ang Diyos. Kaya nga, sa mabasa natin sa Biblia, mga kapatid, kahit na sa Catechism of the Catholic Church na ginagamit nila, 841, na ang mga Muslim na naniniwala sa iisang Diyos, sila ay maliligtas rin. Di ba? Nasa mabasa yan sa Catechism of the Catholic Church. Pero, hindi ibig sabihin na dahil naniniwala sila sa iisang Diyos, si Allah at ang Trinity ay iisa. Meron lang tayong communality. Sila'y monotheism, tayo'y monotheism. Pero may side note diyan. Lumen Gentium number 16. Through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Okay. So, tuloy natin. Si Ustads. Dahil ito yung daladala ng mga sugo at mga propeta. Kaya sinabi sa Quran, walakad ba'at na fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sa bawat nasyon, sa bawat lugar, sa bawat pamayanan, ang Panginoon, ang Allah ay nagpadala ng mga tagapagbabala. Okay, una, mga kapatid, itong pahayag na yan na sa bawat nasyon, sa bawat bansa o mano, ang Allah ay nagpadala ng tagapagbabala, sugo. Ay contradict naman ito na sa sinabi nila na si Allah, si Muhammad ang huling sugo. Meron palang ibang mga sugo, pagbabala sa iba't ibang nasyon. Ang tanong, sino itong mga ito? Di mo ba nagkontrahan na? Okay, tuloy natin. Ng mga sugo. Para nang sa ganon, iwasan nila yung mga peking Diyos, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga huwad. Oh, so, kung iwasan ang mga peking Diyos, di po ba inaamin na niya na si Allah ay Diyos ng mga pagano? Na hindi karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Maliban lamang sa Allah. O, maliban lamang sa Allah, ang tanong, bakit sa Quran ninyo sa footnote may sumasamba kay Muhammad? At inaamin niya ni Ustad Ibrahim Romas. Dinagdagan pa, hindi lang si Muhammad, may baliti pa, may libingan pa, may pira pa. Kaya, ito yung daladala natin na pagsamba na nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, maski si Jesus Christ na kasama ng pagka-Diyos na kanilang sinasamba. Una, very misleading mga kapatid ang pahayag na ito na si Jesus Christ nakasama sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, si Jesus ay ibang Diyos, ngunit kasama sa Ama. At dahil kasama ang pagka-Diyos niya sa Ama, ibang pagka-Diyos niya, mali. Si Jesus ay hindi ibang Diyos sa Ama. Siya ay isang Diyos sa Ama in essence and in nature. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa John chapter 10, John chapter 10 verse
verse 30. No, mabasa natin yan. Ang sa Grego, ego kaiho, paterhin, ismin, na ang salin sa Amplified Bible, ito ang mabasa natin sa Amplified Bible. I and the Father are one in essence and nature. So, malinaw. I and the Father are one in essence and nature. Hindi ba't mababasa natin sa Biblia, mababasa natin sa banal na Quran, na si Jesus Christ ay alipin, sugo, propeta, anak ng tao, mas mababa pa kaysa sa anghel. Ano yung sinabi sa banal na Quran? Una, sabi niya, di po ba mabasa natin sa Biblia at sa banal na Quran na ang ating Panginoong Hesus ay sugo at alipin at mababa sa mga anghel? Oo, mabasa, pero huwag sanang pagtsap-tsapin ang Bible. Wala naman tayong tutol sa binanggit ni diyan na sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Pero sa Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo tunay na Diyos at tunay na tao. At bakit? Sa kanyang pagkatao, siya ay mababa sa mga anghel. Ito ang mabasa natin sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuturing na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkos, ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay kasumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa cross. Ang problema dito, yung mga Muslim di maniniwala na si Kristo ay naipako sa cross. Dahil iba ang binanggit yan. At meron tayong yung paboritong ginagamit sa INC. Ito, nakita natin. Unlocked Dynamic Bible. Dahil binanggit sa binanggit kasi sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 8 na naging sa kamatayan sa cross. Doon ba sa kamatayan sa cross, di ba ipinakilala ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang pagiging Diyos? Ito. Unlocked Dynamic Bible. Ang problema itong mga kapatid natin, pag may mabasa letra por letra, sisigaw na daya daw. Ito mabasa, Juan Kapitulo 8, versikulo 28. So, Jesus said, when you have lifted me up on the cross to kill me, the Son of Man, you will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. Oh. Hindi lang yan sa Bible ito na umaamin ng ating Panginoong Hesus, I am God, dahil naghahanap sila ng letra por letra. Kaya pagbigyan natin itong mga naghahanap ng letra por letra. Totoo na saan yung tao siya mababa sa mga anghel. Pero paano ngayon sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 6? At muli nang dinala niya ang panganay na sangkalupaan ay sinabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Meron bang tao, hindi Diyos, pagkatapos lahat ng mga anghel ng Diyos ay sasamba sa Kanya? Yon. So, malinaw mga kapatid,
na pag di lang sapsapin, chap-chapin yung Biblia, at gusto ng letra por letra tulad nito, ito, ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama, Juan 1:18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama, kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin sa Diyos Anak. Tandaan ninyo na ang salin na ito palaging ginagamit ng mga ministro. Pero marinig natin sa mga ministro, walang mabasa sa Biblia, Diyos Anak. Ang mabasa sa Biblia, Anak ng Diyos. Di ba nila napansin ito? Na ang mabasa, wala pang nakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin sa Diyos Anak. To make his message known is our responsibility.